So ngayon po, dahil nga po itong si Saldico, kunwari, naglabas ng kanyang katotohanan, syempre, sa kanyang bunganga, katotohanan niya yon, di ba? Pero, alam natin na yan ay isang malaking kasinungalingan. Kaya nga po, nasoplak siya kagad ni Secretary Amina Pangandaman. Ito po yung video. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez and Secretary Amina Pangandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Kaya soplak na soplak po dito kay Secretary Amina Pangandaman etong si Saldico. Kasi nga po, kung gusto talaga din ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto talaga niya mangurakot, bakit iuutos pa kay Saldico na magkakaroon pa ng witness na katulad ni Saldico? Sa BICAM po, napakarami po dyan ng mga taong mag-aaproba ng budget. Nandiyan ang mga senador, nandiyan po ang mga kongresista. Makikita nila yan. Alam nga naman hindi nila tanongin, teka, bakit mayroon pang insertion dito si PBBM na 100 bilyon? Di ba meron na siyang NEP, National Expenditure Program? President's Budget? Meron na siya nun Bakit nag-insertion pa siya ng 100 billion? Maku-question siya dyan. Diba? Kaya nga po, itong payag na ito ni Saldico, meron tayong itatanong. Bakit biglang naghihingay itong si Saldico? Bakit ka bigla na lamang lalabas? Magkukukuda at ituturo mo pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. May ano po dito, may sagot po tayo dito. Simple lang naman po para pagtakpan ang mas malaking katarantaduan laban po sa mga nasa Senado o sa mga senador na nasasangkot po sa katiwalian. Ang tanong ngayon ng buong political Manila, bakit biglang lumutang itong si Saldico? At bakit para po siyang nagmamadali? At bakit para po siyang may bagong script na gustong ipaabot sa atin? Pero sa totoo lang, ang script nitong si Saldico, pambobo sa totoo lang. Pambobo. Ang script po kasi niya, gusto niya na si PBBM at si Speaker Martin Romualdez ang palabasin na nangungurakot. Pero, hindi po yan
madaling paniwalaan. Kasi nga po, unang-una, ang ating Pangulo, siya ang naglabas ng korupsyon dito po sa ating gobyerno. Inilabas niya yan. Siya ang nagsiwalat. Ngayon, ang isang tao, hindi po magsisiwalat yan ng isang katarantaduhan kung kasama siya. Kaya nga po dyan sa ating thumbnail, nakalagay dyan, bobo magkwento etong si Saldico. Napakabobo po. At butas na butas ang kanyang kwento at napakadali pong soplakin. Bakit? Kasi nga po, ang kanyang mga pinagsasasabi, napaka imposible. Yun na lang ang pinakatamang word. Imposible na mangyari at imposible po na gawin yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-uutos pa siya dito kay Zaldico para lamang mag-insert ng 100 billion gayong siya ang Pangulo, siya ang nasusunod at kayang-kaya niyang maglagay ng pera na pondo doon sa NEP. Bakit doon pa sa BICAM iuutos? Na posible na meron pong makakitang ibang tao at questionin ang kanyang paglalagay ng pondo. Ngayon po, itong ating tanong kanina, bakit biglang nag-iingay po itong si Saldico? Kasi po, mayroon pong mas malaking katarantaduhan na mabubuking doon po sa Senado. Mas malala pa po kesa dito kaya Saldico. Mas malakas, mas mataas at mas delikado po sa Senado. At ang sumabog po ay hindi maliit na issue, kundi karagdagang revelasyon ni DPWH Yusek Roberto Bernardo. Si Bernardo po sa ikalawang pagkakataon, humataw po ng listahan ng mga pangalan. Mark Villar, Grace po, at Chis Escudero, at ayon po sa kanya, may kinalaman sa dagdag pang kickback machinery sa DPWH. Kumbaga po, hindi lang po flood control, hindi lang po contractors, hindi lang po regions, pati po senador, malinaw ang pangalan sa alegasyon. Yan nga yung pinagtataka natin. Bakit? Pilit na pinapatawag yung mga kongresista, samantalang ang mga senador ang siyang questionable po ang ginagawa ng mga budget insertion at meron pong nagwi-witness na mga tao na talagang nangungurakot etong mga itong mga senador na ito, tumatanggap sila ng kickback. Diba? Kaya po talagang mapapaisip ka, talagang mapapatanong ka. Bakit pang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang sinisiwalat kuno ni Saldico na gumagawa ng korupsyon? Diversionary tactic. Diversionary tactic lang po yan. Kaya po hindi po nakakapagtaka na si Saldico po ay dumadakdak ngayon. Kapag po may mas malaking isiniwalat sa laban sa Senado, ito po ay papaingayin. Mag-iingay po sila laban sa House. At isasalpak po nila ang Malacanang. I-divert po yung galit ng mga tao. Para hindi magalit sa mga senador na maliwanag na pinapangalanan nitong si Bernardo, meron silang pambala. Meron silang pambala kung hindi etong si Zaldico. At magmumuka po na may credibility etong si Zaldico sa kanya mga sasabihin. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po, etong si Zaldico nagtatago. Ngayon, sasabihin ng mga DDS, naku, kaya pala nagtatago si Zaldico dahil kay PBBM. Bobo lang.
Ngayon po, ganito po ang lumalabas na na pattern. Ito pong si Yusek Bernardo, naglabas po ng pasabog kanina. Nagpangalan po siya ng mga senador, yung pong mga kickback na dagdagan, at yung pong DPWH na mga racket, pagnanakaw. Dinetalye ni Yusek Bernardo. Ngayon po, ang media po ay nagsisimula po na hukayin, laliman ang kanilang ginagawang investigasyon. Nakikita natin, ABS-CBN, Bilyonaryo, GMA, News 5, halos lahat po, UNTV, pati itong RTBM sa PTV4. Kumikilos po sila para po laliman ng investigasyon sa mga flood control project. Hindi nyo mapapansin, meron sila mga balita dyan, exclusive. Kasi pinupuntahan nila mismo yung mga ghost project at flood control project ng mga dispalinghado. Kaya po, eto na. After po ng pag-uumpisa ng pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, lumabas na itong si Saldico para kontrahin ang Blue Ribbon Committee. Mapapaisip ka, teka, bakit biglang ang drama ni Saldico confession? Tapos, ang drama, biglang I was instructed. I was instructed. Ako'y tinuruan. Ako'y sinabihan. Ako'y inutusan. Naratibo. Alam niyo po ba itong galawan ni Saldico? Basang-basa na natin. Alam niyo kung ano susunod na ilalabas ni Saldico? Kung ano sasabihin niya? Nagdala siya ng pera kay PBBM. Yan ang magiging nila. Magiging naratibo na nila. Guteza style. Pagkatapos magbunga nga ni Saldico, pustahan tayo. Magtatago na yan, mananahimik na yan. Bakit? Nasiraan niya na si PBBM. Na-divert niya na kay PBBM ang issue. Diba? Kaya po dito po sa political playbook na ito, ng mga pro-Duterte, Duterte dogs, mga Dutae, hindi po ito coincidence. Ito po ang tinatawag na noise grenade. Gumawa ng ingay para mawala ang tunog ng totoong pasabog. Gumawa sila ng ingay. Saldico. Bakit? Para ma-downplay, para hindi ganong mag-trending ang mga siniwalat nitong si Yusek Bernardo doon po sa Senado. Ang direct allegations po laban sa ilang senador, kasama po ang mga pangalan na masakit pakinggan. Si Mark Villar, si Grace po at si Chis Escudero. Ito po mga pangalan ng ayaw ng Senado na umiikot sa headline ngayon. Kaya kailangan po nila ng distraction. At sino ang pinakamadaling gamitin? Si Saldico. Bakit? Nagtatago sa ibang bansa. Hindi basta-basta mahuhuli. Diba? Ganyan ang galawan din ni Harry Roque. Diba? So, itong si Saldico, umaastang Harry Roque. Kaya po, etong paglabas ni Saldico para po pagtakpan ang tunay na krimen. Ang tunay po na kasalanan. Senate insertions, anomalous projects, at yung pong kickback. Ngayon po lumalabas po ang kwento na pwede pong tabunan. Ito nga maraming 2025 Senate insertions na napunta po sa flood control projects na red flag ng DPWH. Ilang Senate-funded projects ang napunta sa mismong contractor networks na lumutang sa Senate hearing. At technical personnel po ng DPWH ang nagsabing may dagdag pang arrangement sa ilang senador para sa project approval.
Yan po ang ano na talaga dito. Isang malaking kabalintunaan na po talaga ang kanilang ginagawa. Isang malaking katarantaduhan na po. Kasi nga po, wala na silang iba pang pwedeng gawin. Ito yung kanilang kumbaga desperate move. Kapag sila nag-fail pa rin dito at hindi pa rin po napaalis sa pwesto si PBBM, wala na. Yung November 16, 17, 18, pagdating ng November 19 at tayo'y gumising na si PBBM pa rin ang presidente, endgame na mga DDS. Kaya po ito po yung bottom line ng paglabas po ni Saldico at sa kanyang kwento. Makikita po sa pattern, Bernardo's testimony, tinamaan po ang mga senador. Maliwanag na maliwanag yan. Senate insertions, napunta po sa questionable projects. Etong DPWH Insider, Senate Link and Networks. Timeline ni Ko, pantakip sa Senado at Escuderos Bicam Control tugma sa anomalies. Biglang ingay ni Saldico, panglibing ng bad news para po sa Senado. Para matabunan ang mga pinagsasabi ni Yusek Bernardo. At sa bawat bagong information po na ating malalaman, dalawa lang naman po ang lagi magkatabi na pangalan. Saldico at Chis Escudero. Escudero at Ko. Partner sa budget, pero mukha lang po talaga silang partner lang sa budget, partner sa BICAM, at ngayon po partner po sila sa damage control para po hindi po masira ang Senado. Diba? Pero alam nyo, kahit naman magingay si Saldico, hindi naman po niya matapagtatakpan ang katotohanan kung ano po ang totoo. Hindi po yan kayang itago ni Saldico. Yung katotohanan, lilitaw at lilitaw yan. Maaaring matagal, maaaring ilang taon mula ngayon, pero sinisiguro ko, si Saldico, next 5 years, next 10 years, magbibideo yan. Magbibideo yan, di na natin makikilala yung tsura. Tapos magsasalita yan. Ako si Saldico, at sinasabi ko na ngayon ang katotohanan na talagang ako ay inutusan lamang ng mga Duterte dogs para siraan si PBBM at si House Speaker Martin Romualdez.